Ginger, bye-bye. Bye-bye, mama. Bye. At yan ang naging tagpo bago kami umalis sa bahay at bumiyahe papuntang ibang bansa. Dito magsisimula ang unang experience ko sa malupit nating international airport at unang pagsakay sa eroplano. This is a 2-part series ng Malaysia trip ko kasama ang kapatid ko na si Day and her friends. Isang linggo kong titira sa Malaysia, hindi lang para makapasyal, kundi para hanapin ang swerte at malaman kung paano yumaman. Wala kaming pakialam! Sana ay meron kayong matutunan and enjoy! Simulan natin ang lahat sa biyahe going to airport. 8 PM ay umalis na kami sa Cavite going to Terminal 3 sa Pasay. Umalis kami na maaga para makapag-ready sa aming 1 AM flight to KL, Malaysia. Naghahanap namin kung sakaling traffic at pakapila ng maaga sa immigration. Hello. Oras kayo po? Malaysia po kung saan? Wala. Dalawa po kayo. Maaga kami dumating dahil walang traffic. Una namin inasikaso pagpasok sa airport ay ang travel tax. Ano nga ba ang travel tax? Ito ay ang tax na kailangan nating bayaran kapag aalis tayo ng bansa. As per TIESA, ito ang 3 categories na required magbayad ng travel tax na merong minimum requirements of passport and airline ticket. Ang kagandahan nito, they have online payment now. Pero sa case namin, dito na kami nagbayad sa airport. For more info, check their website na nilagay ko sa description below. At dahil maaga pa, kumain muna kami and then diretso sa pagkuha ng boarding pass. Ano naman ngayon ang boarding pass? Ang boarding pass ay ang flight ticket mo. Makukuha mo ito if you had checked in online for a digital copy and also pwede rin sa airport tulad ng ginawa namin to get a hard copy na na-require sa amin at the time to get in line with immigration. Sa boarding pass, may kita ang passenger and flight details mo. So eto, immigration na tayo. Chinek nila yung travel tax na binayaran natin kanina. And then, binigay na sa atin yung physical tickets. Let's go. Pila na tayo sa immigration dahil bawal mag-video dun. Balitaan ko na lang kayo mamaya. Ang haba ng pila sa immigration kaya tama lang na inagahan namin. Kinabahan ako dahil sayang ko ma-offload ako tulad ng mga nakikita ko sa balita. Pero surprisingly, mabilis lang ang interview sa amin. Hiningi lang yung documents to prove the reason for visiting Malaysia, then pila na kagad sa baggage counter at wait na lang sa boarding namin sa aeroplano. May mga monitors or screens sa loob kung saan makikita nyo ang boarding time, gate, or boarding area kung saan kayo dapat maghintay. O nga pala, kailangan munang mag-download and register sa eTrav app before pumila sa immigration. It's an app they use to see the passenger and flight details na fill outan mo after registration. Pinagawa sa amin yun before they stamped our passports kaya I suggest do it ahead of time for a smooth immigration experience. After immigration, we just waited for a couple of hours for boarding. We are now boarding. Another pila na naman. Ayun yung aeroplano na sasakyan natin. Parang ang liit, parang laruan. Hindi yun size ng bra ha, yun ang allotted seat sa akin. Minalas ako sa raffle at sa tabi ng aisle seat ko, kaya bawi na lang sa pag-uwi. Hindi katulad ng nakikita sa TV at pelikula, sakto lang ang legroom dito. Mahirap makatulog kaya mahalaga ang neck pillow na sakto namang nalimutan ko. At dahil first flight, kabado ng 20. 5 hours ang travel time mula dito sa Naiya hanggang Malaysia. If you notice anything unusual, bigger centimeter please sit back. 6 AM tayo dumating dito. Pagbaba, pupunta pa tayo sa immigration ng Malaysia. Ayan, CR break muna. Almost 5 hours din yung naging biyahe mula sa Naiya hanggang dito sa Kuala Lumpur Airport. Hindi ganun ka-pleasant yung unang experience. Wala masyadong legroom yung upuan. Tapos medyo sumakit yung leg ko. Although expected ko naman na medyo makalog talaga. Tapos di rin ako makatulog kasi merong bata sa unahan na umiiyak. Ayun. Pero all in all, masaya na safe kaming nakababa. So pagkatapos namin pumunta sa immigration dito,
Siguro yun yung uunahin namin ang bumili ng SIM card. After ng quick restroom break ay hinanap na namin kung saan ang immigration ng Malaysia. Saktong may ATM na kaming nakita kaya inuna na muna namin mag-withdraw at bumili ng SIM card. Binili namin na yung naka-only data na for 1 week. Hiningi yung passports namin. Siguro need sa pag-setup. Then diretso na sa immigration. Sandali lang din ang process at pinapasok na ako after ko may pakita yung na-register ko sa website nila. Tapos na kami sa immigration. Medyo kinabahan ako. Kasi hinihingi yung ticket ko. So buti na lang meron tayong napaprint na parang booking confirmation. Yung parang receipt na sinend upon booking ng flight. So nandito na tayo ngayon. Hinihintay na lang natin si Den. At this is officially our first day here in Malaysia. Ang mangyayari, maghihintay muna tayo dito sa airport or baka humanap muna kami na tatambayan. Kasi currently 6:30 pa lang and yung binook namin na pag-i-stayan namin sa KLCC ay 9 AM pa yung check-in namin. So dito na muna kami mag-breakfast siguro and magpalipas ng oras. At dahil di kami nakapag-withdraw sa ATM, nagpapalit na lang kami ng dala naming cash. At that moment, 12 pesos is equals to 1 ringgit ang palitan. Ngayon, meron na kaming buying power. Next! Pwede na kaming lumibot at umanap ng kakainan at magpahinga while passing time. Unang na-observe ko dito, halos lahat ng establishment ay walang service water at hindi rin lahat ay may tindang bottled water. Pangalawa ay halos manok or beef ang types of food na mabibili dahil Islam ang state religion ng Malaysia. Meron namang mga familiar food stall or fast food kaming nakita pero mukhang iba ang pagkakaluto. Kaya sinubukan na lang din namin yung pinaka may appeal sa amin na pagkain. Day 1 itinerary. Finally, level 1. So kapag mag-drive, dun tayo sa level 1. Dahil wala yung pick-up point for taxi drivers and also pick-up point ng mga rental, which is katulad ng Grab. Sa airport ay may kanya-kanyang terminal ng bus, taxis, car rentals at train na pwedeng pagpilian. Nag-book kami ng Grab hanggang hotel at inabot ng 1 hour and a half ang biyahe. Ang dami namin nadaanan na toll gates at puro puno at kalsada lang ang makikita sa paligid. Sadyang sa city lang ako nakakita ng building dito. Pagdating sa hotel ay iniwan na lang muna namin ang gamit sa baggage counter dahil 2 PM pa pala ang actual check-in namin dito. Nagstay pala kami sa mismong KL at ang hotel name ay Scarlett's Manamana KLCC. Na walking distance lang sa Petronas Twin Tower. And we're finally here at 10:43 AM. Medyo umikot pa kami ng isang beses kanina kasi medyo naligaw yung driver. Pero nakita rin namin tong hotel na pag-i-stayan natin. So technically, 9 AM pala yung luggage check-in. So since this is the day 1, check-in na natin yung luggage and we will go with the itinerary na ginawa ni Day. And based sa itinerary na ginawa ni Day, una natin pupuntahan ay ang Bato Caves, which is yung pinakamalayo. Based sa Google Map at sa research namin, malapit lang yung mga pwede natin pasyalan dito. So mas maganda na puntahan natin ay yung pinakamalayo muna and then all other tourist spots here na malapit sa hotel natin ay lalakarin na lang natin. Let's go to Bato Caves. We're finally here sa Bato Caves and ito yung entrance. Yan. Yan. Let's go! So yun, si Murunga. Let's go and akitin natin tong hagdanan paakyat sa Bato Caves. Ang init. Kanina sabi nung piloto, it will be at least 37 degrees. Ang init today dito sa Kuala Lumpur. Ayan. Hi guys. Bukod sa mga unggoy, marami ring mga kalapate dito na makikita. Ayan. Hi, thank you. Meron din naman tindahan dito. Malawak pala talaga tong cave na to. Tsaka meron mga souvenir shop. It's all for free kasi wala namang entrance na kailangang magbayad. Wow! Tingnan mo to. Dito sa main temple. Ang ganda. Mas maganda siya sa personal.
This is the Sri Vilayator Temple. Ito yung pinaka main temple, nakalagay naman. And for you to go inside, no shoes is allowed. Kailangan mo mag-power, mag-wedges lang. Let's go dito sa kabilang side para makit natin yung further inside ng cave. Let's climb this. And ito na yung last part na aakitin natin para makita natin kung ano yung meron dun. Dito, wala ka nang makikita ang mga unggoy. May paila-ilang mga kalapate. Ayan, malapit na tayo. Murugan. Nakakapagod akit yung nagdaan. Okay. Ito na, nandito na tayo. Simple yung shrine. Ayan, hindi naman ganun kalaki dito sa pinakataas. Ganun lang yung view dito. Pero definitely maganda kasi makikita mo yung culture nila. And syempre, another achievement for me kay Day. Dahil nakikita lang namin dati ito sa pictures. And ngayon, napunta na namin. Ang ganda. Ito naman yung view pag nandito ka sa taas. At nag-book na kami ng Grab papunta sa pavilion. Halos wala na rin mapupuntahan doon. Yun lang yung cave na bukas at this time. Makakain na ng lunch. It's currently 1:11. Ano masasabi mo, Date? Nakakapagod. Tsaka sobrang init. Grabe yung init dito. Mas mainit kaysa sa Pinas. We're here now at Bukit Bintang. So hanap muna tayo ng pwede nating kainan dito. Dahil past lunch time na. Saka para makauwi na rin. Makit natin yung mga luggage sa hotel room natin. Tara! I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Can be a young man's game. Signed up for the Hanap na rin ako ng pwedeng kainan. Mahirap kumain dito sa ibang bansa pala. Ayun. Ano pagkain? Adobo. Oo nga, adobo. Ito yung food ko ngayon. And ito, barley lemon. Ito kumain sa daily kopitiam. And ayan yung mga menu nila. Let's eat. Tikman natin to parang adobo. Ano siya eh? Mushroom chicken something siya eh. Para siyang adobo talaga pero manamis-namis. I like to be away my patient. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. Hello guys, nandito na tayo sa hotel. Pagka-check-in namin, rumekta na ako ng ayos ng ating pagpapahingahan at actually kaagising ko lang. It's already 7:30 PM and kung makikita nyo dito, liwanag pa. Yan. No? Parang alas 5 lang sa Pilipinas, alas 5 ng hapon. Yan, maganda tong hotel na pinag-stayan namin. Ito yung magiging bahay natin na good for 7 days. We have 2 beds here, isang malaking ref, and also merong oven, mga cooking utensils here. Nag-aayos na ako ng gamit para mag-ready rin dahil lalabas tayo. Ayan, nag-ready na rin si Day para lumabas and also hanap tayo ng mga kainan for dinner. And I'm all set. At sila din. Let's go. Bumaba na tayo dito sa Bukit Bintang. Kung kaninang umaga hanggang tanghali, yung vibes ng mga lugar parang Pilipinas. Ito may pagka-vibes na talaga siya ng Malaysia. Although merong gantong mga lugar sa Pilipinas na ganto rin yung itsura, pero maramdaman mo nga sa ibang bansa ka talaga. Ayan. Yan! Night market. Kapalapit pa lang kami, amoy ano na durian, tama ba? Let's try it.
Amoy pancake shop. Dito na tayo sa dulo nung kahabaan ng street food. Pero meron pa dito sa bandang pinakadulo. Fresh buko. Kahit na punong-puno dito ng mga restaurants and street foods. Dito sa may bungad pala, merong Buka 24 Jam. Para siyang 7-Eleven na convenience store. Ito na kami bumili ng tubig. Ano magdala nito? Ayan, nagigib kami ng tubig. And that ends our food trip here. Literal na amoy durian dito kasi bungad na bungad pa lang puro durian na yung tinda. Pero not in a bad way. Ngayon, punta na tayo sa next stop natin. Let's go! Ang naging next and last stop namin ay ang River of Life. Ayon kay Google, couple of kilometers away lang siya from Halan Alor Food Street pero nag-grab na lang kami. Lahat nga pala ng transpo namin all throughout our stay here ay grab dahil mas convenient at mura dahil split sa amin ang pamasahe. Kung crowded at lively ang Halan Alor Food Street, dito naman sa River of Life ay tahimik at peaceful. River of Life is a Malaysian government project divided into several components. That is river cleaning, river beautification, at commercialization and tourism. Pagdating namin ay may peaceful music kang maririnig habang may fog effect naman na masasaksihan every few minutes that makes the place magical, plus the light effects. After a half an hour, we decided to call it a day dahil almost 11 PM na rin at di namin namalayan. This ends the first day here in Malaysia. Stay tuned for day 2 kung saan pinuntahan namin ang ilang temples dito sa KL at adventure sa pagsakay sa cable car. See you all on the next vlog at ingat!